Okay, welcome to lesson 2. This is elementary algebra pa rin, laws of exponents. So, this is another fundamentals pagdating sa high school math na dapat solid yung foundation nyo para hindi tayo mahihirapan sa more complicated problems. Okay, so diretso na tayo sa sample mga exercises and then practice for you. Alright, so this is again laws of exponents. Ngayon, pasadaan lang pala muna natin, yung fundamentals ng mismong laws of exponents. Okay, so meron tayong iba't ibang tinatawag na rule. So, una na dyan is yung multiplication rule, okay? Or sometimes, they call it product rule. Na sinasabi lang naman is, kung meron kang x raised to m, na imumultiply mo sa x raised to n, okay? Katumbas lang daw yan ng x raised to m plus n. Anong ibig sabihin yan? Ang sinasabi lang sa atin yan, diba, in terms of the parts ng isang expression na may exponent, itong number na to, denoted as by x here, this is your base, okay? And then this is your exponent. Kapag yung base mo ay pareho, so sa case na to, the base is x, yung exponent mo, pwede mong i-add lang, ayun, m plus n. Okay, so anong typical example niyan? So, let's say if you have a cubed times a squared times a to the 4th power. Lahat yan, ang base nila is a. So, kukopyahin mo lang si a and then pwede mo nang i-add itong 3 plus 2 plus 4. So, meron akong a raised to 9. Ganun lang kasimple. Next rule is the quotient rule. Quotient rule. Okay? Ang sinasabi naman sa quotient rule is kung meron kang x raised to m over x raised to n, dinivide mo naman sila. But then again, the same pa rin na principle. Pareho ng base. Anong ginagawa sa exponent? Ima-minus mo naman sila. You will have x raised to m minus n. Okay? So, kung meron kang a cubed over a squared, katumbas lang din yan ng a raised to 3 minus 2, which is a raised to 1. Or simply, we just write it as a. Kasi kung walang nakasulat na exponent, ang ibig sabihin naman nun is 1 lang yung exponent nun. Okay? So, meron tayong product rule, meron tayong quotient rule. And then, another rule is called the power rule. Kung meron kang x raised to m na naka-raise sa n, ang gagawin mo lang is imumultiply mo lang si m at n. Kaya magkakaroon ka ng x raised to mn. Example, kung meron tayong a cubed na naka-raise sa 2, ang gagawin lang natin is imumultiply lang natin itong 3 times 2. So, magkakaroon ako ng a raised to 6. Okay? So, ganun lang siya kadali. Okay? Kung sakasakali naman na meron kang fraction dyan, halimbawa, x raised to m over y raised to, let's say, n. Tapos naka-raise siya sa p. Anong gagawin nyo dyan? Ang gagawin nyo lang dyan, ito, imumultiply nyo lang sa m. So, meron kang x raised to mp all over y raised to np. Okay, kumbaga dinidistribute mo siya dun sa mga exponents niya. Okay? The other thing is, burahin lang natin muna to. Okay, basta tandaan nyo yan ha. Kung hindi nyo nasulat sa scratch and i-usod na lang yung video. The other rule is the rule called negative exponent. So, kung meron kang x raised to negative m, ang katumbas nito is 1 over x raised to positive m. Okay? So, ang principle lang dito, tatandaan nyo lang, kung halimbawa yung exponent ay negative sa taas, kapag binaba mo siya, magiging positive siya. Pero, kung ang exponent mo naman ay negative sa baba, okay, nasa denominator yung expression, tapos negative yung exponent, kapag inakyat mo yan, magiging positive naman yan. So, nasan dyan yung sinasabi mong inakyat? Kasi, ito over 1 lang naman yan, di ba? Okay? So, yan lang yung sinasabi ng negative na exponent, na rule. Okay? And then, the other thing is, kung meron kang x raised to 0, such that itong base mo na to is hindi yan equal sa 0, lagi yung magiging equal to 1. Okay? Bawal yung 0 raised to 0 ha, kasi hindi ako nagkakamali, indeterminate siya pagdating sa calculus. Basta aside from 0, tas naka-raise sa 0,
ayun, ang value nun is 1. Okay? So, kung meron akong, let's say, a cubed b squared na naka-raise sa 0, eh, kahit naman gamitin mo yung product, ano yan, yung power rule, di ba? 0 times 3, 0. B, tapos 0 times 2, 0 din. So, ang value niyan is just 1. Okay? And then, the other thing that, ano pa ba, that you need to remember ay, ano pa? I think yun lang. Yun lang naman yung common pagdating sa laws of exponents. Okay? So, very simple. And, dahil dyan, pwede na tayo mag-jump sa mga examples natin. Okay? Okay, so, siguro isulat natin somewhere here para at least reminded kayo kung ano yung mga rules na ginamit natin kanina. Okay? Sulat lang natin. So, meron tayong x raised to m, x raised to n is x raised to m plus n. Again, actually, hindi nyo naman ito kailangan sa uluin. Kapag paulit-ulit yung ginagawa yung pagsisimplify ng mga expressions using laws of exponents, madali nyo na lang siya maaalala. Mas nafa-familiarize kayo. Kaya ang suggestion ko talaga is mag-solve lang ng mag-solve, practice ng practice. Okay? Hindi necessary na nire-recite nyo sinasaulo, ganun. Tapos, ano ba? 1 over x raised to negative m magiging x raised to m. Or baliktaran lang yan. And then, kung meron kang x raised to 0, the answer is 1. Okay? Halos ganyan lang naman lahat yun eh. Diba? Okay. Now, punta na tayo sa mismong examples natin. X raised to 4 equals, times x raised to 6. Anong magiging sagot dyan? 4 plus 6 lang yan. So, x raised to 10. Okay? Kopya. At kinokopya nyo lang yung base kapag pareho yung base ha. Pero kapag magkaiba yung base, hindi nyo pwedeng ipag-add yung exponent. Which is yung example natin sa number 2. So, tignan nyo to. Ang base natin is x, y, y. Yung x walang kapareho. So, ang mangyayari dyan, kokopyahin ko lang si x cube. Tapos yung y to the 5, y cube, ito yung gagawin ko na isang base. Tapos pwede kong i-add si 5 plus negative 3. Okay? What is 5 plus negative 3? That is 2. So, the answer is x cubed, y squared. Okay? Next. Kapag ganyan, ang suggestion ko, isa-isahin nyo lang. So, punta muna ako dito sa number. Pagdating dun sa number, wala na akong maisip na lowest term ng 5 over 6, kaya kokopyahin ko na lang siya. Tignan nyo, nakikita nyo yung progression ng mga topics natin. So, kung isa kayo sa mga nanood ng Basic Math Crash Course, di ba? Pinag-aralan natin ang fractions, lowest term, di ba? So, nagagamit nyo lang din siya dito. That's why, kung hindi nyo naiintindihan, or hindi nyo inintindi at nilakdawan nyo na, mahihirapan na kayo dito, di ba? Dapat, pagpunta nyo sa puntong ito, sobrang okay na kayo pagdating sa fraction, sa lowest term. Kasi, basic na lang yun. Fundamentals na lang siya. Again, kung nalilito, balikan yung Basic Math Crash Course, and wala namang masama na mag-step back kayo paminsan, i-refresh nyo yung fundamentals bago kayo magpunta sa higher math. Okay? Next, x cubed and then x squared. So, anong gagawin ko? X cubed tapos x squared. So, 3 minus 2, anong sagot doon? Positive 1. Since positive siya, ilalagay ko siya sa taas. So, magkakaroon ako dito ng x. And then, the other way to interpret it is like this. Okay, papakita ko lang, side solution lang. Para siyang ganito eh. 3x, 2x. Tama? So, kung meron ka ng 3 sa taas, may dalawa ka sa baba, may matitirang isa sa taas. Okay, ganun nyo lang siya i-visualize. Okay? Next, y to the 0 is 1. So, isusulat ko na lang yun na. Okay, 1 na lang yun. So, hindi ko nisusulat. And then, z, tsaka z raised to negative 3. Paano to? So, dalawa yung pwedeng route na gawin nyo dito. It's either, di ba z raised to 1 yan, over z raised to negative 3. Ano yung rule natin? Quotient rule. Magiging z, 1 minus negative 3. Which will give you z raised to, what is 1 minus negative 3? Positive 4. So, since positive yan, ilalagay ka sa taas, z raised to 4. Okay? Or, the other way to do it is like this. Z raised to 1, tapos, di ba, may fraction bar ka dyan.
ang sabi natin kanina dun sa negative exponent na rule, kung negative yung exponent sa baba, pag inangat mo siya, nilagay mo siya sa numerator, magiging positive. Kung negative siya sa numerator, then pag binaba mo siya, magiging positive naman. So, ang gagawin ko, itong z raised to negative 3 sa baba, pag tinaas ko yan, magiging z raised to 3. And then, kapag meron ka ng z1 times z3, katumbas na lang ito ng z4. So, kahit alin dun sa dalawa, pwede nyong gamitin. So, now this is the final answer already. Okay? Sisiw lang, sisiw, di ba? Very easy lang naman ang loss of exponents. Next. Negative 24 over 3. Negative 24, a to the 5th power, b6, c5, etc. etc. Unahin natin ang constants. Negative 24 divided by 3, negative 8. So, dito ko na siya ilalagay sa taas. Negative 8. Next. A raised to 5, a squared. So, may dalawa sa baba, may 5 sa taas. Makakancel yung dalawa sa baba, makakancel yung dalawa sa taas. Ilan matitira? 3. So, a cubed. Using the loss of exponents, 5 minus 2. Kaya siya naging 3. Okay? Sabi naman, magiging 6 minus negative 5. What is 6 minus negative 5? 11. So, b raised to 11. Okay? Next, c raised to 5, c raised to 6. O, paano to? 5 minus 6 is negative 1. Kaya, ilalagay ko siya dito. Pero, hindi ko na isusulat yung negative 1. Kasi nga, nasa baba naman siya. Okay? Or, the other way to interpret this is, meron kang 5 na c sa taas, di ba? Over, meron kang 6 na c sa baba. So, pag kinancel mo yan, ayun, may natirang isang c. That's why this is your final answer. Okay? Number 5 tayo. Okay. Number 5. Ayan, may multiplication ng dalawang expression. Ito muna, 5 tsaka 35. Ang suggestion ko pala dyan is simplify muna natin per part. Okay? So, 5 over 35, ilan yun? Ilan ang 5 over 35? That's 1 over 7, di ba? Divide mo lang yan sa 5. Sir, saan galing yung divide sa 5? That is your greatest common factor para makuha yung lowest term. Okay? And then r squared. Tingnan nyo, may r ba sa baba? Wala. So, kukopihin ko lang sa taas, r squared. And then yung 1 na nakasulat, pwede actually eliminate ko na kasi 1 lang naman siya. And then, may s. S negative 3. So, anong pwede kong gawin dyan? May s ako sa taas, tapos may s negative 3 sa baba. So, pag inakyat ko to, magiging s raised to 3. So, meron na akong 3 plus 1. Magkakaroon ako ng s raised to 4. Okay? That's one way. The other way is s ako sa taas, s negative 3. So, ano bang exponent nito? 1, di ba? That is 1 minus negative 3, which is just also equivalent to s raised to 4. Okay? Next, t raised to 0 is just equivalent to 1, so hindi ko na susulat. And then, meron kang matitirang t raised to negative 5 sa baba. Again, ayaw natin ng negative exponent, kaya itataas ko siya, magkakaroon ako ng t raised to positive 5. Okay? So, yun pa lang yung unang expression dyan. Paborin ko nito. And then, paano itong sumunod? Ita-times ko pa siya sa rst over s cubed t raised to negative 5. So, yung r, kukopihin ko lang muna. Wala naman kasing r sa denominator. Tama? And then, yung s, may s ka sa taas, may s ka sa baba. Pero, may isang s sa taas, sa baba, 3. So, ilan matitira? 2 s sa baba. Tama? Or, kasi 1 minus 3, that's negative 2. So, kailangan mong ibaba para maging positive 2. Okay? And then, meron kang t, tsaka t raised to negative 5. So, ano ang t over t raised to negative 5? Di ba yan ay 1? So, 1 minus negative 5. So, the answer is t raised to positive 6. So, dahil positive yan, dito yan. Okay? Next, hindi pa final answer yan. Kasi i-combine mo pa silang dalawa. So, parang product rule na lang din. May r squared ako, may r ako. Ilan yun? R cubed. Same base, i-add ang exponent. Next, S4.
tapos may s squared. So, ilan naman matitira? S squared. Kasi minus naman. 4 minus 2, 2. Next, t to the 5, t to the 6, t 11. All over 7. Okay? This is the final answer. Okay? Next, itong 2a squared, b squared, c squared, all over b raised to negative 3, c raised to negative 3. Ito, nakadivide siya sa mismong negative 4a to the 5th, b to the 6th, c to the 5th. Pero, isipin niyo, this is over 1. And para kayong nagdi-divide. And kapag nagdi-divide, anong nangyayari? Nagmumultiply, tapos nire-reciprocal. So, ito is magiging 1 over negative 4, a raised to 5, b raised to 6, c raised to 5. Yan. Diyan na maraming pwedeng magkamali kapag hindi nila ni-reciprocal ito. Okay? Or, ang another technique ko dyan na pwede kong i-share sa inyo is, ibaba nyo lang ito dito. Isipin nyo, ito yan, no? Parang bumaba lang, tapos, itong denominator na to ipapantay nyo lang sa negative 4a to the 5th, b raised to 6, c raised to 5. Okay? But I do hope na intindihan nyo kung paano tayo nag-come up with this. Balikan ng fractions na operations. Anong topic doon? Divisions of fractions. Change the sign. Take the reciprocal. Diba? Okay, now, simplify na natin to. Punta tayo sa mga constants. Meron akong 2 sa taas, tsaka negative 4. So actually, kapag nag-divide ka ng positive, negative, automatic negative naman na yung magiging sagot natin. So pwede na natin isulat agad si negative. Tapos, 2 over 4. So, saan kaya may matitirang 2? Sa baba. Kasi parang 2 over 4 yan, so 1 half, di ba? Okay? Pero negative 1 half. Okay? Next, meron akong a cube, a raised to 5. May 2 sa taas, may 5 sa baba. So, anak may matitira. Sa baba, ilan? 3. Ayun. Next. O, ito, b. Marami-rami. May b squared. May b raised to negative 3. May b raised to 6. O, kapag nalilito dito mismo, isulat nyo somewhere. So, b squared over b raised to negative 3, b raised to 6. And then, tsaka nyo i-simplify. So, ito, b squared. Ito, b negative 3 plus 6. So, ilan yun? b raised to positive 3. Tama? Kasi negative 3 plus 6 lang yan, di ba? And then, may 2 kang b sa taas, sa baba, mayroong 3, so may matitira kang 1 over b. So may b pa pala dito. Okay? Capture na lahat ng b. The next is c. O, paano naman si c? Ganun ulit. Kung nalilito tignan dyan, ihiwalay lang saglit. So may c squared over c raised to negative 3, c raised to 5. Paano gagawin ko dyan? C squared over c raised to negative 3 plus 5. That is c raised to 2. Tama ba? Negative 3 plus 5 is also 2. So, meron akong c squared over c squared, which is just 1. So, ngayon, wala na akong isusulat. Eh, nag-end up ka, wala kang sinulat sa numerator. Ibig sabihin, meron ka lang dyang invisible na 1. So, the answer is negative 1 over 2a cubed b. Okay? That's the final answer. Okay? Next, number 7. So, ganun ulit. Pero, hawig lang nung 6. Pero, as in, kompletong numerator, denominator, as in, naka-state. So, gagawin ko, sulat ulit muna natin. 3 to the p to the 0, qr 5 over p raised to negative 4, r raised to 4. Anong sabi ko? Magiging times, kunin ang reciprocal. So, kapag reciprocal, mababaliktad. So, p squared over p squared q4 muna, divided by p squared q squared r squared. Okay, let's check one by one. Yung mga constants muna, 3 lang. So, 3, isulat ko na. Okay? Next. Burahin ko na itong nasa taas para may space tayong pagsasolve. Okay, next. Doon tayo sa P. Ayan, minsan nakakalito, pero madali lang naman siya, di ba? So, itong P na to, magiging 1 lang yan, okay? Ano pa?
May p squared dito, may p squared na din dito. So, cancel na yan. So, anong natira? P raised to negative 4. Pero, ayaw nga natin ng negative na exponent. So, anong gagawin ko kay p raised to negative 4 para magkaroon siya ng positive exponent? Itataas ko siya. Itatabi ko siya sa 3, tapos magiging positive 4 na siya. Okay? Next. Q. Ano yan? O, kung nalilitong tignan dito, ihiwalay. Q. Tapos may isang Q4. Sa baba, meron akong Q squared. Okay? Simplify natin to. So, ito may invisible 1. Magkakaroon ako ng Q5 over Q2. Which is just Q3. So, ang gagawin ko, positive naman yan. Susulat ko lang dito. Okay? And then next, tapos na tayo sa Q. Sa R naman tayo. Kung nalilito, isulat ulit. R raised to 5 over R raised to 4 R squared. Kinumbine ko lang yan, ha. So, ayun. Ito. Tsaka ito. Okay? So, ano mangyayari? This is R raised to 5 over R raised to 6. May 5 sa taas, may 6 sa baba, so may matitirang isang R. So, itong R na to, ilalagay ko dito. This is our final answer. Okay? So, ayan ang ating laws of exponents. So, madali lang siya. Same base, i-add ang exponent. Same base, i-minus ang exponent kung division. Tapos, gawin yung pagdidistribute ng exponent. Ano pa? Pag naka-raise sa 0, laging 1 yan. Maliban na lang kung ang base is 0, hindi yun pwede. And then, yun na. Diba? And then, i-apply mo lang yung nalalaman mo din pagdating sa mga lowest term. Okay? So now, this is the practice part. You can pause the video and then you can answer this for your exercise. Okay? So, try to practice this one. Okay, so ito yung answers for the practice part. Make sure na mapalabas yung sagot. And then, if mapalabas niya lahat na tama yung sagot, and I think, masasabi niyo ng clear na kayo pagdating sa loss of exponent. Okay? So, kung merong isa, dalawang mali, huwag tantanan hanggang sa mapalabas niyo yung tamang sagot. Okay? See you on the next lesson.